Hi! Isang napamagandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. Welcome back po sa Eliotronics. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa video na ito ay about voltage divider circuit at magbibigay po tayo ng practical application. Okay po, magpatuloy na po tayo para hindi na kayo mainip pa. At nakikita nyo po ngayon sa screen ang definition or explanation, if you want to call it that way, sa inyong screen ngayon. At para po sa mas marami pang impormasyon tungkol dito ay maaaring magtungo lamang po kayo sa source na nasa inyong screen ngayon. Kinapi-paste ko lang po yan mula dyan sa link na nasa inyong screen ngayon. Magtungo na lamang po kayo doon kung nais nyong magbasa o mas prefer nyong magbasa ng inyong pinag-aaralan. Anyway, let's continue po. So ito po yung ating standard voltage divider circuit. May dalawang resistor in series pero maaari din po yan 3, 4 or kahit ilan pa po. As long as they are in series, they can be called voltage divider. Basta ang minimum po 2. Pwede rin po kayong mag-parallel. Okay? Kung halimbawa R2, gusto nyo mag-parallel dyan ng isa pa or kahit ilan. Basta minimum 2 naka-series resistor. Magagamit nyo po ang ating voltage divider. Okay po? So ito po ang kanyang standard formula. Sabi natin, Vout is equals to Vin multiplied by R2 over R1 plus R2. So yan po. So just for example, ito po yung ating scenario. Meron tayong 30 volt input, meron tayong 10K sa R1 at meron tayong 2K sa R2 respectively. So ipa-plug lang natin yung mga number na nakuha natin based sa formula. So yan po. Si 30 volts, si R2 ay si 2K, si R1 ay si 10K. Again, si R2 ay 2K. So, plug the number, hit the equal button sa inyong mga calculator, at you will get 5 volts. So, yung 5 volts po na yan ay mababasa nyo across R2 o pag minilagay nyo ang inyong multimeter or tester sa isang paanong ating R2 at dun sa kabila. Okay? So, dito sa ground. So, ang tanong, paano yung sa R1? Ilang volt yung sa R1? Kung si R2 ay 5 volts, how about R1? So, ganito po. Although wala pa tayo sa topic or hindi pa ako nagre-release ng video related sa Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law, just be with me na lang po at bibigay ko sa inyo yung isa sa mga example. Later on, I will produce a separate video about KVL and KCL. Abangan nyo na lamang po. So, in this case, let's proceed po muna. So, sabi natin sa KVL, so Bin equals BR1 plus BR2. In our case po, okay, yung BR1 natin ay yung voltage across R1 at yung ating BR2 ay yung voltage across R2. So, ang sabi natin, Bin equals BR1 plus BR2. Okay po? So, since si BR1 ang concern natin, pwede natin i-rearrange ang formula, which is, since this is addition, tulad ng explanation natin sa nakaraang video kung paano mag-transpose ng formula. Addition, ang kabaliktaran niya ay sa subtraction. So, isa-subtract lang natin si BR2. Okay? Since plus BR2 and minus BR2 will be 0. So, BR1 plus 0 is nothing but BR1. Kung ano yung ginawa natin sa right, gawin natin sa left. So, matuthrow na natin si negative dito. Since minus yung ginawa natin dito, negative BR2, we will throw there. So, ang magiging sagot natin ay BR1 equals Bin minus BR2. Plug the number, 30 volt minus 5 volt, that will be 25 volts. Okay po? Let's move forward. So, pwede rin gamitin ang Ohm's Law. Actually, sa mathematics, marami pong paraan kayong pwedeng gamitin. But in this case, I prefer using Ohm's Law. Kung may alam pa po kayong ibang technique, please comment down below para mas, kung in case mabasa po ng iba nating follower o yung mga gustong matuto pa, magkaroon po sila ng idea. Okay, let's proceed. So sabi natin sa nakaraang video natin, gamit ang Ohm's Law circle with power,
ay pwede nating ma-solve ang ganitong klaseng kasimpleng circuit gamit ang formula, isa sa formula na nasa loob ng ating bilog. Okay, in this case, ang kailangan nating malaman ay ang I, since given na si Bin, okay, at given si R1 at R2. So, since this is dalawang resistor, we need the formula of RT, which is ganyan po siya. So, nakita nyo, series, this is series. So, ang formula niya is nothing but R1 plus R2. Kung tatlo siya, that will be R1 plus R2 plus R3. Okay? Kung apat, plus R4, and so on and so forth. Kahit umabot pa yan ng kung ilang mang resistor na gusto nyo. As long as there are practical application, up to you po. Anyway, let's proceed. So, this case, once again, in this case, ang ating input ay 30 volt, R1 10K, R2 2K. So, what we said is B in is 30 volt. We said RT is R1 plus R2. So, 10K plus 2K is 12K. Okay, hit your calculator, hit equal. That will be 2.5 milliamps. Okay, since alam na natin yung 2.5 milliamps ang ating I, so alam na natin na ang current na magpo-flow dito, okay, ay the same lang dahil series sila, R1 at R2, the same lang ang magpo-flow na circuit na current, which is 2.5 milliamps. Pwede na nating ma-compute ang voltage drop across sa kanilang dalawa. Okay? So we know na ang formula ng B equals IR. So nakita natin dito sa ating bilog. Ayan siya. B times equals IR. Again, once again, alam na natin ang I, which is 2.5. Ang R is 10K. Okay, makita natin ang formula. So pwede na siyang gawin na ganito. I times R1. So alam na natin yung input. Plug the number. That will be 25 volts. Okay po. Ganun lang din gagawin natin sa R2. Okay. Yan yung formula. Of course, plug the number again. That will be 5 volts. So, let's check sa ating KVL. Yes, 25 plus 5 volts is equals 30. So, magkamukha ang ating nasa left at ang ating nasa right side. That means the formula is true. Okay po. I hope that is clear. Kung hindi pa, you can practice po para mas maging proficient kayo sa ating voltage divider. For the meantime, let's proceed at magbibigay ako ng example problem. Okay, so ito yung ating example problem. For example, meron tayong 30 volts, tapos meron tayong 5.1 kilo ohms, at gusto nating makakuha ng 12 volts. Tapos, ang problema, hindi natin alam ngayon yung R2. Although, alam natin na ang formula ay ganito. So, ang problema ngayon ay hindi natin alam yung R2. So, sa mga estudyante na hindi pa marunong mag-transpose ng formula, ito yung nagiging problema. So, mangyayari, pwedeng mag-trial and error kung marami silang pyesa na nasa kamay nila ngayon. Or meron silang rich kid sila, may sarili silang lab sa bahay, pwede silang magawa ng experiment na maglagay sila ng iba't ibang value ng resistor hanggang ma-hit nila yung 12 volts. Otherwise, mas madali itong gawin syempre mathematically kung marunong kayong mag-transpose ng formula, which is na-explain natin sa ating nakaraang video, which is PIMDAS with transposition of formula. Panoorin nyo lang po at nandun yung technique, yung basic technique. Plus dito po, ang gagawin natin, kung doon ang ginamit natin ay Wolfram Alpha, sa case ng video na to ngayon, ang gagamitin naman natin ay Bagatrix Solve na software po. So pakikita ko po sa inyo kung paano yan ma-solve. Pero kung kayo po ay student, okay po, panoorin nyo po mabuti yung video natin dahil makikita nyo doon yung step by step na paraan kung paano ito matatranspose. Okay po?
So, let's proceed with that one. So, ito po yung ating Bagatrix Solve na software na sinasabi ko sa inyo. So, in case yung sa ating nakaraang video sa PIMDAS, okay po, ang ginamit natin doon once again ay yung Wolfram Alpha. But in this case, in this time, ang gagamitin natin ay si Bagatrix Solve. So, sabi natin kay Bagatrix Solve, ito yung aking gustong gawin. Ito yung formula na tinuro sa akin ng textbook. Ang sabi ng textbook sa akin ay B out equals B in times B, or which is R2 over R1 plus R2. So, na-interpret po ng software yung exactly yung gusto kong mangyari. So, okay. Now, I will tell the software find B or find R2. Okay. Rearrange the formula for me. Automate the process for me. Okay, I hit the answer. Ayan po. Kung kayo po student, once again, i-drag ko po pababa yung screen ng mabagal. Paki-hit na lang po ang pause kung pinanonood nyo to sa inyong cellphone or computer. Hit play, pause as your requirements. Okay po. So ito, pinaliwanag ng software kung paano niya isosolve yung B. Okay po. So ayan. Okay, sa akin po, ang interest ko lang ay itong nasa dulo. Okay, B equals A times D over C minus D. Okay. Kinapi ko na po ito at inilagay ko sa Excel. So, ito po siya. Okay. So, yung ibang formula, ganun lang din po yung gagawin nyo. Okay, balikan po natin siya. So, kung ang gusto nyo pong isolve ay yung ating R1, so that will be the A. Ganun lang din. Hit answer. Okay. So, ayan din po ulit yung procedure. Step by step kung paano yan isosolve. Ang interest ko again, once again, yung nasa dulo. So, kinapi ko na po yan. Nakita nyo sa screen na rin. Then, para sa ating C, which is yung ating B in case na yun naman ang gusto kong hanapin o siya yung unknown. So, I will hit answer. So, sinolve niya again. So, again, click pause and play as per your requirements. Ang interest lang natin yung nasa dulo. So, ayan po siya. So, na-solve na natin yung lahat ng variable. So, balik na tayo sa Excel. So, sabi natin, hanapin si R2. Okay. Ang base dito sa ating input. So, kung ibabalik natin yung letter sa proper variable, so, magiging ganito po na po yung ating ayos. Okay. Sa mga nagtatanong bakit hindi X yung ginagamit nating letter, nag-decide po ako na gamitin ABCD at sa mga darating na video natin, most likely hindi ko gagamitin si X dahil masyado nang sikat si X at laging si X na lang ang hinahanap, X na nga siya. So, sorry po sa mga nag-i-expect na si X ang ating gagamitin na variable. Anyway, you are free to use any variable you wish. Pwedeng Greek letter. Up to you kung ano pong gusto nyo gawin. But in my case, ABCD ang napili ko. Maybe next time JKLM or whatever. So let's proceed. So base po sa ating naging analysis o yung sa binigay sa atin ng software ng Bagatrix. So ito po yung naging result. Sabi natin be in 30 volts as per our requirements. Ang gusto nating output ay 12 volts. Ang ating R1 on hand ay 5K. So sabi ng ating Excel, you need 3.4K base na rin sa binigay na sagot ng ating Bagatrix software. So in case gusto nyo makita yung example natin na previously, which is meron tayong nakuha 5 volts based sa BIN na 30, R1 10K, R2 2K. So ito yung standard formula. In-input ko lang kay Excel, so nakuha niya yung 5 volts. So in case yung
input naman ng unknown. So, ganito lang ang formula as per sa ating software. Again, pag R1 ang unknown, so is the formula. So, sinolve lang niya. So, let's verify kung tama yung R2 gamit yung knowledge na to. Okay? So, sabi natin, B in is 30, B out is 5 volts. Okay? Ibahin natin siya. Si R1 sabi natin ay 10K. Si R2 dapat magiging 2K. Okay, kung tama siya, pag pinunta natin siyang 10K. Okay, once I hit enter, dapat maging 5K ang ating R2. Yes, indeed, naging 2K siya. So, check natin to sa simulator naman. So, ito po yung ating simulator. So, meron tayong 30 volts battery or cell or voltage source. Then, R1 ay ang ating tinatawag na 10K at ang R2 ay ang ating 2 kilo ohms. So, for now, pag pinlay natin ang hit button, walang play button, walang mangyayari, wala tayong nakita. So, ngayon, i-connect natin yung ating meter as per our requirements. So, this is our ammeter. I will use this as ammeter. Nakaset siya sa ammeter. DC. Okay. Ang ating multimeter number 2 is voltage. DC. Ang ating multimeter number 3 ay voltage. DC. Okay. We'll discuss about this later. Connect natin. In series, ang ating ammeter since siya ay ammeter. Okay. Ang ating voltmeter ay in parallel of R1. Dahil gusto nating i-measure ang voltage across R1. Ganun din ang ating R2. May measure natin siya gamit ang multimeter number 3. Okay, kung tama ang ating computation, this will be 25 volts ang ating voltage across R1 at 5 volts across R2. So we hit play button. Indeed, that is 25 and this is 5 volt, and as per our Ohm's law, we are correct. We get 2.5 milliamps. So, 25 volts dito dahil 2.5 milliamps multiplied by 10 kilo ohms will be 25 volts. Again, 2.5 multiplied by 2K is 5 volts. So, tama po yung ating ginawang computation. Then, as I said earlier, pwede tayong gumamit ng 2 or more resistors. So, in this case, halimbawa, wala tayong 10K but we have dalawang resistor na 5K on hand. So, pwede natin siyang gamitin in series. So, pwede natin siya again sukatin dito. Voltage across 2 kilo ohm resistor. This is technically the same. So, kung technically the same sila, dapat 5 volts din to. The same as this. Okay, tester number 4 should display 5 volts. Hit natin uli ang play button, stop and play para makasama na siya. Okay, so 5 volts, tama po. So kung i-connect naman natin siya dito, maiiba na syempre ang kanyang mababasa. Okay? So sa halip na 2 kilo ohms, ang magiging formula natin may iba na. That will be B out. Okay, in this case, B out equals B in. Okay? Multiplied by, okay, dalawang in series na to, makikita nyo series siya, multiplied by 7 kilo ohms, okay, all over 5 kilo ohms plus 7 kilo ohms, okay, and that will be 17.5 volts. Paki-compute na lang po sa inyong calculator if you have doubt. Anyway, let's proceed. So, for our practical application, ito po, nasa screen nyo ngayon. For example, imagine nyo na lang po yung ating voltage source na to ay sensor. Okay po, ito po ang kanyang output. Kinonect po natin yung kanyang output sa ating voltage divider. Ang ating sensor ay may range na 0 to 30 volts. Since ang ating pong microcontroller, ang kanyang input lamang, maximum input ay 5 volts. So, masisira siya kung idadirekta nating i-input ang output ng ating sensor. So, to protect that or to read exactly
kung ano yung output ng ating controller or yung ating sensor, gagamitan natin ng voltage divider in this case, okay? So in this case, ito yung napili nating combination dahil alam natin this machine or this sensor, ang kanyang output ay 0 to 30 at ang ating microcontroller voltage input range is 0 to 5 volts. So napili natin ito yung kombinasyon na gamitin as per na rin sa computation natin earlier. So kung i-play natin siya ngayon, okay, sabi natin kung ito ay 30, okay, sa ngayon nakikita nyo sa screen 25 ang nababasa ng ating separate multimeter or yung ating microcontroller based voltmeter ay 25 volts. 25 volts yung galing sa ating sensor, okay? Sabi natin kung ito ay 30 volts, it will read 5 volts sa ating output ng ating voltage divider. Sa ngayon, 4.1666. I-explain ko po sa inyo later kung bakit yan ang nababasa, okay? At iba yung nababasa ng ating voltmeter. Sabi natin, at 30 volts, meron tayong 5 volt dapat na output. Yes, indeed, that is true. Ang nabasa natin ay 4.99992 volts. Round off po, very obviously, kung i-round off natin to, that will be 5 volts. So, kung titingnan po natin yung ating program, kung bakit ang display ng ating LCD display dito or ng ating voltmeter, which is a separate circuit, okay? This is a voltage divider circuit, as we discussed earlier, and this is a voltmeter circuit, and let's say this is a sensor circuit, okay? So sa ngayon, i-discuss natin kung paano gumagana to, bakit 30 volts yung nababasa niya, pero yung ini-input natin 5 volts lang, okay? Kita nyo yung line, so sabi natin, ito yung 5 volts, pero ang display niya, ang nababasa niya ay 30 volts. Ganito po yan, ito po yung software niya. So for the meantime, ito lang po yung concern natin since ang topic natin ay voltage divider. So ito po yung ginawa ko, pinasa ko po yung ADC, okay, ADC read, multiplied by 5,000 because ang ating ADC ay hanggang 5 volt lang, as I said, at 5,000 means 5,000 millivolt, divide 1023 or 1023 dahil ang ating ADC ay 10 bits or that will be 10 to the 10th power or 1024. That will be minus 1 because that is 0 from 0 to 1023. So that's why this is 1023 times 6 dahil gusto natin hanggang 30 volts, which is 5 volts times 6 is 30 volts. Then we added a condition, sabi natin kung mas bababa siya or equal siya sa 24 volt or 24,000 millivolt, mag-activate ang alarm. Otherwise, magdi-deactivate yung alarm. So since sabi nga natin, pwedeng ito ay sensor ng ating machine. So sabi natin, i-activate natin si RB0 as per program. Okay, balikan natin. RB0. Sabi natin, si port, okay. B, sabi natin si port B, okay. So sabi natin si port B, which is in this case si RB0. Pag nag-equals to 24 or less than 24, alarm will happen. So in this case, walang alarm, blue pa rin siya. Pero pag bumaba na ang ating voltahe, now 25, still no alarm. Pag hinit ko pa siya ng isa pa, magiging 24, mag-a-alarm. Yes, indeed, nag-alarm siya. So kahit 0 siya, mananatili siyang naka-alarm. Pag tumaas na siya, let's say naging okay na ang machine, tinawag na ang technician or engineer para i-fix yung ating machine, bumalik na siya sa katinuan, ayan na siya, nawala na ang kanyang error, ibig sabihin healthy na uli yung machine, pwede na uling gamitin ng ating operator. So yun po ang isa sa practical application ng ating napakasimpleng voltage divider. Nagamit natin siya kahit hindi sila magka-range
yung ating sensor at ang ating microcontroller ADC, built-in ADC ay hindi magka-range. Pero dahil ginamitan natin ng voltage divider, nagawa natin siyang useful at nabasa natin yung binibigay na output ng sensor gamit ang divider. At based sa condition, nakapag-decide tayo na ma-activate yung alarm, or it can be a motor, it can be breaker, it can be contactor, it can be a relay, anything up to you base sa requirements ng inyong ginagawa or yung gusto nyong i-disenyo. Nasa inyo po yung decision. Since microcontroller to, napakarami pong possibility na pwede nyo magawa. But anyway, I hope clear po yung ating in-explain sa inyo. At yun po, yung naibigay kong practical explanation sa inyo ay nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan na ito ay isang napaka-importanting topic or napaka-importanting matutunan. Hindi lamang siya masasabing madali dahil at walang pwedeng magamit dahil isa lamang siyang dalawang resistor. Well, in fact, kung dalawang resistor lang talaga siya sa circuit, wala talagang mangyayari or maaring sabihin natin wala siyang practical usefulness. Pero pag kinumbine natin siya sa ibang circuit, yan, nakita nyo naman po, naging useful na siya. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, once again po, paki-like, comment, share, and subscribe na rin po at paki-hit ang inyong bell button. Thank you!